at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Ang programang MHS Delivers, hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang mga tahanang Huwebes po sa ating lahat. Ika-6 ng Pebrero, ika-7 ng Sha'ban. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro, Thomas Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-207 episodyo ng ating programa. At parinig niyo po, hindi pa rin nakakauwi si Ate Sally, pero inshallah maririnig po natin ulit ang kanyang boses sa susunod na mga episodyo. Sa ngayon, triple threat pa rin. Ang Three Musketeers niya ang maki-lead sa ating episodyo, na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Pero para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po tayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel, kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. At gaya po ng binanggit ko kanina, kasama po natin ang ating mga kabalay para sa episodyo na ito. Pakinggan natin ang kanilang mga boses simula sa ating left-hand man, Kuya Hamsi. Kuya Hamsi, kumusta? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, mabuti at kabalay na rin. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programa. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng ating ministeryo. At magandang umaga again at makatanang umaga, at ako po yung lingkod Bangsamoro Saripala. Yes, at yun po ang ating magiliw na greeting sa ating kabalay na Kuya Hamsi, na magbibigay sa atin ng ilan sa mga balitaan at ang ating health and safety first segment. Marinig natin maya-maya. Pero bago yun, meron po tayong ang ating third musketeer sa ang ating right-hand lady para sa episode na ito. Ate Jazz, kumusta? Yes, isang makatahanang umaga at magandang buhay mga kabalay. Muli ako ang inyong lingkod, Jasmine Langgi, nagbabalik. Nagbabalik, diba? And inshallah, she will stay. Inshallah. Pero sa susunod na mga episodyo, tingnan natin kung makabalik si Ate Sally. Inshallah. Inshallah.
So with that, yun po ang ating intro sa episode na ito. Pag-uusapan natin mamaya sa ating talakayan ang essence of public hearings for CLUP and zoning ordinance. Nakailang episode din tayo na pinag-usapan ang comprehensive land use plans na mga ito at zoning ordinance at kung ano nga ba ito at para saan nga ba ito. Pero talagang hindi makaya na isang episode lang ang mga yan. Kaya sa episode na ito, focus po tayo sa isa sa mga steps ng pagbuo ng CLUP, ang public hearings. Nakasama natin si Kuya Marjan P. Saminudin, ang Project Development Assistant at Geographic Information Systems Specialist mula sa Environment, Land Use and Urban Development Division. Kaya shoutout po sa ating ILUD and syukran Ate Lick, ang ating ILUD Chief Attorney Janiza Makapantar sa pagpangalan kay Kuya Marge para ibahagi ang kanyang kaalaman para sa public hearings ng CLUP at ZO. So, without further ado, tayo po ay magbabalik sa ating episode na ito para sa segmentong balitaan. Makalipas nitong mga paalala, Kuya Mans, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Welcome back sa ating episode ng MHS Delivers para sa segmentong balitaan. Ngayong araw na ito, meron tayo muli 4 na balita na ibabahagi. Una sa kanila, mga bahay sa Masyu handa ng may bahagi matapos matanggap ng MHSD ang mga nakumpletong units mula sa contractor. MHSD at MRPPMO isinagawa ang groundbreaking ng mga proyektong healthcare docking station at solar street lights para sa IDP shelters sa Marawi City. MHSD isinagawa ang turnover sa ika-27 training center sa benepisyaryo sa Barangay Katagonan, Buwa de Puso, Buntong, Lanao del Sur. At MHSD pumirma ng MOU kasama ang BenBuild para sa feasibility study ng pag-e-establisa ng disente at napapanatiling mga komunidad sa BARM.
Para sa ating unang balita, mga bahay sa Masyo handa nang may bahagi matapos matanggap ng ng MHSD ang mga nakumpletong units mula sa contractor. Magbabalita, Kuya Hamsi. Sa sariling bayan ng Yumaong Alay magtulad si Ismi Bantas, ang Vice Chairperson for Military Affairs ng Moro Islamic Liberation Front or MILF, ay nakatayo na ngayon ang 50 kabahay na bumubuo sa Dalsalang Village. Naandang-handa na para sa resettlement ng mga benepisyaryo matapos pumasa ang kontraktor sa inspeksyon at i-turn over ang simbolikong susay sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, noong ika-23 ng Enero taong kasalukuyan. Tumungo ang pangkat mula sa MHSD sa pangunguna ni Minister Atty. Hamid Aminuddin Ibarra sa Barangay Gindulungan, Alabat, Masyo, Lanao del Sur para sa ribbon cutting ceremony para sa proyektong pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund or SDF 2020. Nangyari ang aktibidad matapos ang ceremonial turnover na ginanap sa Marawi Convention Center, Marawi City, na sinaksiyan ng mga nagkakatipon ng ministries, ahensya at tanggapan ng malalawigan para sa pagdiriwang ng ika-6 na Bangsamoro Foundation Day. Sinamahan ng members of the parliament na sina Honorable Bisik Janati Nimbantas Abbas at Honorable Marjani S. Makasalong Bangsamoro Youth Commissioner BYC Chairperson ang paggunita ng kalahok sa buhay at advokasya ni Aling Nimbantas. Inatasan ang lahat na pag-isipan na ang Bangsamoro na nabubuhay ngayon ay nagpaparangal sa sakripisyo ni Aling Nimbantas at marami pang ibang mujahidin na pumanaw bago ang pagtatag ng gobyerno ng Bangsamoro at hindi na nasaksiyan ang mga bunga ng kanilang bisig. Kaya't dapat pangalagaan at pasalamatan ng mga biyayang ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang resulta ng kanilang jihad. Pinuri ni Ministro Bara ang mga masisipag na empleyado ng MHSD LDS Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Benjamin D. Alangka na tiniyak na ang mga unit ay nasa pamantayan. Tiniyak din ni Ministro na ang proyekto sa pagkakaroon ng pondo ay nagsisimulang mag-profile at magbibigay ng solar panel system at water system level 3 ang bawat unit. Ang pagtitipon na ito ay ating pagdiriwang sa Bangsamoro Foundation Day. Nabubuhay tayo para sa mga taong namatay, sa mga nasirang masjid, sa mga tahanan na kinailangan nating iwan. Utang natin sa mga mujahidin na magpasalamat sa kanila pagkatapos ng 500 taon ng pakikibaka, wika ni MP Abbas. Naidiniin na ang kasalukuyang administrasyon ng BARM ay ang unang pagkakataon na ang Amir al-Muminin or leader ng mga mananampalataya ay siya rin ang pinuno ng pamahalaan na tumutukoy kay Pinunong Ministro Haud B. Ibrahim. Emosyonal si MP makasalong sa seremonya, inilarawan niya ang pagtitipon bilang tanda ng pagkakaisa sa Masyo. Pinuri niya ang pagpapatupad ng MHSD lalo na ang matataas na kalidad ng mga pabahay at wala sa mga proyekto ang maaaring naging posible kundi dahil sa pagtatag ng gobyerno ng BARM. Hinikayat niya ang mga manonood sa pagkakaisa, pagtutulungan at pasasalamat na lubos na gamitin ang malapit na igawat ng mga pabahay, sila man ay pipiliin or hindi. Ang pagbuo ng komunidad ay tumatagal ng higit 1 taon upang maitayo. Ito ay tumatagal ng mga henerasyon, kaya't maging matyaga, magbigay daan, at tunay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gagawa ng paraan upang maibigay ang gantimpala sa lahat ng mga karapat-dapat. Naway umani tayo ng mga gantimpala sa mundo at sa kabilang buhay. Wika ni MP Makasalong. Pinangunahan ni Honorable Sahral D. Romato, Barangay Chairperson, ang paglalagay ng mga solar street light na nakaanay sa mga access road ng komunidad na ibinigay ng Ministry of Public Works or MPW. Ang MPW ay nagbigay din ng water system level 2 sa komunidad na parehong pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund habang ang mga unit na itinatayo ng Mark Built Enterprises. Para sa mapayapang pamamahit maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang lingkod Bangsamoro ang saripala nagbabalik at magbabalik. At para sa ating sunod na balita, MHSD at MRPPMO isinagawa ang groundbreaking ng mga proyektong healthcare docking station at solar street lights para sa IDP shelter sa Marawi City. Nagbabalita, Ate Jazz. 335 solar street lights ang malapit ng itatag sa iba't ibang shelter ng internally displaced persons o IDP sa Marawi City at Sagiran, Lanao del Sur. At ang healthcare docking station ay itatayo sa baybayin ng Marawi Lakeshore sa Barangay Tuka ng parehong lungsod na itutulong sa mga emergency cases.
Pagkatapos ng groundbreaking ceremonies na pinangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development at ng Marawi Rehabilitation Program o MRP, Project Management Office o PMO noong ika-24 ng Enero taong kasalukuyan. Ang pondo para sa healthcare unit docking station ay nagkakahalaga ng 30,952,970 pesos at 82 centavo na itatayo ng Alfahad Builders and Enterprises. Habang ang solar street lights ay nagkakahalaga ng 21,741,159 pesos at 27 centavo na ilalagay ng Al Hussein Construction. Binigyan din ni Minister Atty. Hamid Aminuddin Dibara na ang mga proyekto ay mga regalo sa mga IDP na apektado ng 2017 Marawi Siege. Ilang mga IDP ang nakatira sa iba't ibang proyekto ng pabahay at tirahan. Ang mga resettlement na ito ay liliwanagan ng mga solar street light na ito na ibinigay ng ating punong ministro na si Ahod B. Ibrahim. Alhamdulillah. Gayunpaman, umaasa kami na mayuwi ang lahat. Matapos matanggap ang bayad mula sa Marawi Compensation Board o MCB, inaasahan naming makita silang makauwi. Wika ni Minister Bara, umaasa na magpapatuloy pa ang mga ganitong mga proyekto sa probinsya. Nanguna sa groundbreaking kasama ni Minister Bara sina Honorable Said M. Sheikh, miyembro ng Parliament at MRP PMO Program Manager Benjamin D. Alangka, Provincial Director ng MHSD Lano del Sur, Engineer Abdul Hanif A. Ondi, MRP Management Committee Member, mga kinatawan mula sa Office of Deputy Chief Minister Alim Ali Sulaiman at mga pinuno ng komunidad. Sa pamamagitan ng pag-install ng mga solar-powered streetlights, layon ng proyektong pabutihin ang kaligtasan sa mga IDP shelter. Sa ilalim ng liwanag nito tuwing gabi, layon ng inisyatiba bawasan ang panganib ng krimen at aksidente habang nararamdaman ang seguridad para sa mga pamilya habang muling itinatayo ang kanilang buhay. Samantala, ang docking station ay magsisilbing isang mahalagang healthcare at emergency response hub na direktang nakikinabang sa mga IDP at mga komunidad sa baybayin ng lawa. Ang mga solar street lights ay magiging monocrystalline, ibig sabihin sila ay magiging 18 hanggang 20% na mas mahusay kumpara sa kung sila ay polycrystalline. Mas mabilis nilang i-convert ang sikat ng araw sa enerhiya at mas matagal gumagana na may average na 5 taon na buhay. Upang mapanatili ang ilaw, kailangan lamang tanggalan ng alikabok at linisin. Paliwanag ni Javier Adaud Panda, MHSD Electrical Engineer. Ang groundbreaking ceremony para sa solar streetlights ay ginanap sa Darussalam Village Permanent Shelter sa Barangay Dulay Proper, Marawi City, kung saan 25 units ang ilalagay. Gayun din, sa Marawi City, tig 25 units ang ilalagay sa Hadia Village Permanent Shelter sa Barangay Dulay West, Hijab Village Shelter sa Barangay Dulay Proper, Buganga Temporary Shelter sa Barangay Buganga at Nipaga Kapyanan Shelter at Nipaga Bahay Pag-asa Shelter kapwa sa Barangay Nipaga. Samantala, 50 solar street lights ang ilalagay sa Pamayandeg Rano Residence Kilala sa Dansalan Phase 1 at 2 sa Barangay Kilala at Pamayandeg Rano Residence Gadungan sa Dansalan Phase 3 at 4 sa Barangay Nipantaw Gadungan. 18 street lights ang ilalagay sa Patani Temporary Shelter sa Barangay Patani at 17 sa CRS sa Gonsongan at CRS Trorogagos Shelter sa Barangay sa Gonsongan at Trorogagos Proper. Panghuli, tig 25 solar street lights naman ang ilalagay sa Samaritan Shelter sa Barangay Lumbak, Toros at Pagalamatan Shelter sa Barangay Pagalamatan, kapwa matatagpuan sa munisipalidad ng Sagiran, Lano del Sur. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako ang inyong lingkod, Jasmine Langgin, nagbabalita. At para sa ating pangatlong balita, MHSD isinagawa ang turnover ng ika-27 training center sa mga benepisyaryo sa Barangay Katugunan, Buaripuso, Buntong, Lanao del Sur. MHSD sinagawa ang turnover ng ika-27 training center sa mga benepisyaryo sa Barangay Katugunan, Buaripuso, Buntong, Lanao del Sur.
Sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara, ibinahagi ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang isang one-story multi-purpose human development training center sa Barangay Katogonan, Buaripuso, Buntong, Lanao del Sur. Ang bayan ng dating Vice Gobernador at Grand Mufti na si Mokhtar Abidin noong 24 ng Enero ngayong taon. Ang training center na ito ay sa alaala ni Alim Abedin, isa sa mga pinakarespetadong ulama o Islamic scholars sa Lanao. Itong wika ni Minister Bara na naglalarawan sa lokasyon. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng kanyang Transitional Development Impact Fund o TDIF 2022 noong panahon niya bilang parliament member. Si Dr. Muhammad Al-Muqtadir Adjong Abidin, cardiologist ng Amay Pakpak Medical Center, presidente ng Ditsaan Prime Movers, miyembro ng Board of Directors ng Philippine Medical Association at anak ng yumaong Grand Mufti Abidin ang tumanggap sa training center sa ngalan ng mga residente ng Barangay Katogonan. Ang Ditsaan Prime Movers ay nagtataguyod ng pag-unlad sa kapaligiran at komunidad ng kabataan. Nagkikipagtulungan ng organisasyon sa parehong pampubliko at pribadong sektor para magsagawa ng livelihood seminars at gamitin ang training center para mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga tao sa komunidad. Ang MHSD Lanao del Sur sa pangunguna ni Provincial Director Benjamin D. Alangka ay mahigpit na binantayan ang pagpapatupad ng proyekto kung saan ang aktual na konstruksyon ay pinangasiwaan ng AYA Construction Service. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. At ang ating huling balita sa araw na ito, MHSD pumirma ng MOU kasama ang BenBuild para sa feasibility study ng pag-e-establisa ng disente at napapanatiling mga komunidad sa BARM. Nagbabalik si Kuya Hamsi. Ang isang feasibility study sa pagpupondo, disenyo, konstruksyon, pagpapatakbo at pagpapaunlad ng isang mixed-use integrated infrastructure para sa disente, abot kaya at napapanatiling pabay para sa mga komunidad ay malapit nang magsimula matapos lagdaan ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD ang housing arm ng BARM ang isang Memorandum of Understanding kasamang BenBuild Construction and Realty INC na ginanap sa Altitude Cafe, Marawi City noong 23 ng Enero taong kasalukuyan. Nagpasalamat si Ministro Hamid Aminuddin D. Bara na lumagda sa kasunduan dahil ito ang magbibigay daan para sa mga pagtutulungan, pagsisikap sa pagitan ng Ministry at BenBuild. Naalala niya kung paano nagsimula ang MHSD kasama ang siyam na empleyado na bumubuo sa skeletal staff. Ipinagmamalaki ang kasalukuyang higit na 200 empleyado na dadami pa ngayon sa kanilang pagtatapos ng 6 na taon ng operasyon. Sa 6 na taon ng operasyon, ang ministry hindi kailanman nagpigil sa paghahatid ng mga serbisyo nito sa Bangsamoro. Patuloy na isinasagawa ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng moral governance. Kami ay nagtatrabaho sa ministry ng may pananagutan at transparency. Dahil kami ay nananagot hindi lamang sa mga taong Bangsamoro, kundi pati na rin sa mga pambansang pamahalaan at mga mamamayang Pilipino dahil ang Black Grant ay mula sa kanilang mga buwis at sa uli kami ay mananagot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbibigay din ni Ministro Bara. Layo ng BenBuild bilang isang kumpanya bumuo ng panlipunang infrastruktura na tumutulong sa mga pamayanan ng Pilipino. Ibinahagi ni President Benjamin Luis C. Kung. Nakuha namin ang tunay na pangangailangan para sa pabahay na sa BARM at sana ang BenBuild ay magpaiwatik ng pagsisimula ng mga pribadong pamumuhunan sa mga pangangailangan pabahay sa rehiyon. Dagdag ni President Ko na nagpasalamat sa MHSD para sa tiwala at pagkakataon na pakikipagtulungan para sa proyekto. Sa pangunguna ng Policy Development, Coordination and Regulation Division of PDCRD at Housing and Human Settlements Division ng HHSD, layo ng MOU maglatag ng balangkas, kabilang, ngunit hindi limitado sa pagbuo ng feasibility study. Ang MHSD magbibigay ng suporta sa lahat ng kinakailangang data at informasyon sa BenBuild. Samantala, ang parehong partido ay sumangayon na magtulungan sa isang formal na pakikipagsosyo upang magtatag ng isang balangkas na pagpapahusay sa sistema.
Ang MHSD ay magbibigay ng suporta at lahat ng kinakailangan data at informasyon sa BenBuild. Samantala, ang parehong partido ay sumang-ayon na magtulungan sa isang formal na pakikipagsosyo upang magtatag ng isang balangkas na nagpapahusay sa sistema, mga plano at mga programa ng MHSD sa pabahay at urban and rural na pag-unlad. Ang inisyatiba ay magbibigay sa mga residente sa rehiyon, lalo na sa mga mahirap at walang tirhan, ng access na sapat, disente at abot kayang pabahay na napapanatiling sa komunidad. Ang tunay na pag-unlad sa isang bansa ay magsisimula kapag ang pribadong sektor at pamahalaan ay magkatuwang sa paghanap ng solusyon sa mga isyu tulad ng pabahay para sa mga empleyado. Ang BenBuild ay hindi lamang magbibigay sa mga komunidad ng matitiran para sa Bangsamoro, kundi maglulutas din ng mga isyu mula sa nakaraang administrasyon. Wika ni Tulamid C. Alawi Jr., Chief ng PDRCB. Sinalubong ni Chief DOD Bara, MHSD Chief of Staff, ang mga kalahok sa seremonya habang ang formal na pagtatapos ng aktibidad. Sa mensahe ni Salahuddin S. Kusayin, Chief of Housing and Human Settlements Division. Para sa mapayapang pamamahit mo led na pamumuhay ng Bangsamoro, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Amsari Pala, nagbabalita. At yun po ang ating apat na balita ngayong araw na ito. Kami po ay magbabalik para sa mga segmentong IPH at HSF makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahoy Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers. At kami po ay nagbabalik para sa MHS delivers with none other than ang ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Pakinggan natin ang trivia para sa araw na ito mula kay Kabalay na Jazz. Paalala lamang po na sa dulo ng programang ito, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kalaman ng programang ito ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 pesos load. I-text lamang ang inyong kasagutan sa numerong 0955-799-4778. At sa ngalan ng ating kabalay na si Joyria, ko po ang magbibigay sa inyo ng segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay sa episode na ito. So kamakailan lamang ay ginawaran bilang ika-10 God sa Ligan Awardee ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa seremonya na ginanap sa SMX Convention Land ng Davao City noong ika-12 ng Disyembre taong 2024. Alam niyo ba na ang Gadsaligan Award ay nagmula sa salitang Maguindanao na gasaligan na nangangahulugang pagtitiwala sa iyo o amana. Tama ba? Amana o amana? Okay. Parang yung yung kwan. Yeah, amana. Ang Gadsaligan ay sumasalamin sa esensya ng pagtitiwala at pagtutulungan sa mabisang pamamahala at mga hakbangin sa kasarian at pag-unlad.
So, ayun nga, doon nga pala nanggaling ang salitang Gadsaligan Award sa salitang Maguindanao na Gasaligan. At yan po ang ating segmentong IPH. Muli, sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Ria, ko ang inyong lingkod, Jasmine. Alright, at yun po ang ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Kayo, gasaligan ko ba? With that, congrats sa MHSD sa kuha ng top 10 ng Gadsaligan. And congrats din po sa ibang ministries sa mismong activity at sa pagkuha nila sa iba pang tops ng pag-Gadsaligan. And inshallah, ngayong year, even more awards to come. Good luck sa ating GAD coordinators at sa buong ministry in general sa pag-practice ng ating gender and development equity, kumbaga sa workspace at sa ating mga services. Pero without further ado, ang ating sunod na segmento ay ang ating Health and Safety First na magmumula sa walang iba kundi ang ating kabalay na Hamsi. Yes, Kabalay na Rian, welcome po again sa ating programa. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Para sa ating sa araw na ito, ating pag-uusapan ng flu at kung paano tayo makakaiwas dito. Pansin natin Kabalay na Rian at Kabalay na Just is dumadami na naman yung nagkakaroon ng flu hindi lang sa labas ng ating mga tahanan sa loob ng ating mga office, kahit saan pansin natin yung mga pagkakaroon or Kita mo nga una kasi po na siya. hindi po yan flu, allergy po yan. Yeah. At yan, let's proceed. Ano nga ba ang flu at paano ito maiwasan? Ang trangkaso or ang flu ay isa sa mga sakit na dulot ng influenza virus na maaaring magdulot ng lagnat, ubo, sipon, pananakit ng katawan at panghihina. Maaari itong magdulot ng malubhang komplikasyon lalo na sa mga bata, matatanda at may mga mainang resistensya. Para mga paraan para makaiwas sa tinatawag na flu or sakit na flu, unang-una dyan is magpabakuna. Ang flu vaccine ay ang pinakamahusay na protection laban sa trangkaso. Inirekomenda ito na taon-taon ay magpabakuna. May vaccine nung isang araw. Yes, in-offer ng Ministry of Health. Kailangan lang siguro mag-coordinate ng ating human resource Bigay sila ng libre para doon sa Moro libreng Foundation bakuna. Day, pero on travel kami nun. Yes, Kabalay na rin. At pangalawa, panatilihin ang kalinisan. Ugaliing magugas ng kamay gamit ang mga sabon at tubig upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gumamit ng panyo or tissue kapag umuubo or bumabahing upang hindi makaawa sa iba. Ito yung isa sa mga pinaka-main reason or cause ng pag-transmit ng flu. Pangapat is iwasan ng matataong lugar kung may mga outbreak, limitahan ng pakikipagsalamuha upang maiwasan ang infeksyon. Panglima, palakasin ng resistensya, kumain ng mga masusustansyang pagkain, uminom ng mga maraming tubig, matulog ng sapat at regular na ehersisyo. Ang flu ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat at pagpapalakas ng ating mga katawan, panatilihin ang kalusugan at protektahan ng sarili laban sa ibang trangkaso. Mga pagkain at gawain para palakasin ang ating immune system laban sa flu. Una, masusustansyang pagkain, prutas, gulay na mayayaman sa vitamin C, orange, kalamansi, papaya at ang mga antioxidants na nagpapalakas ng ating resistensya. Pangalawa, protein-rich food, karne ng isda, itlog at mga mani na tumutulong na magpatibay sa ating mga katawan, probiotics, which is yan na yung mga yogurt nating iniinom or kinakain, mga tubig at herbal teas, panatilihin ng hydrated ang ating mga katawan upang mapanatili na maayos ang paggana ng ating mga immune system. Para naman sa mga physical activities, regular na ehersisyo, 30 minutes ang paglalakad, jogging or pagsasayaw or any physical activities na meron involved ang paggalaw. Pangalawa, stretching at yoga tumutulong sa pagbabawas ng stress na maaaring magpaina ng ating mga immune system. Tamang pahinga, 7 to 9 na oras na tulog sa gabi-gabi upang ma-recharge ang ating mga katawan laban sa sakit. Pag-iwas sa stress, mag-relax sa pamamagitan ng meditations at ang mga tamang pagkain at aktibong pamumuhay ay susi sa isang malakas na katawan na kayang labanan ng sakit tulad ng flu. At yan po ating maikling segmentong Health Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po nilingkod bang sa Morang Saripala. Thank you. Syukran po sa ating health and safety first. Kaya tayo po ay mag-ingat at laging atubilihan. Ano bang term ni Ate Sally? Atubilihin. Hindi ko alam kung tama. Kung saan mag-comment ka po. Let's always watch out for our health. Diba?
At with that, is mga maiikling, mga IPH at HSF ngayong episode na ito. Inshallah, may nakuha po tayong mga maliliit na mga kaalaman sa ating programa. Pero dadako na po tayo sa pinakamabigat na kaalaman ng ating programa, ang ating highlight segment na MHS Discusses. So, iiwan ko na po kayo kay Rian ng nakaraan para kausapin ng ating guest ngayong araw na ito na siya rin ang magpapakilala. So, without further ado, Kuya Mans, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh at narito po tayo muli sa isa pang episodyo ng MHS Delivers, ang ating highlight na segment na talakayan ng MHS Discusses. At kasama po natin ang walang iba kundi isa sa mga Geographic Information System Specialist ng Ministry of Human Settlements and Development. Siya po ay Project Development Assistant rin sa ilalim ng Environment, Land Use and Urban Development Division. Walang iba kundi si Kuya Marjan P. Saminodin. Assalamualaikum Kuya Marj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Waalaikumsalam, Ma'am Riri, sa isang makatahanang umaga sa iyo at sa lahat ng ating manonood. And muli, ako'y nagpapasalamat dahil sa pag-imbita niyo muli sa amin dito sa inyong radio station. Yes, welcome back. Nung last na nag-guest si Kuya Marj, kasama siya si Sir Art para pag-usapan ang maps na importante para sa CLUP. Ngayon nagbabalik siya para pag-usapan ang essence ng public hearing. So, mamaya matatalakay natin kung ano nga ba itong public hearing na ito. Pero sa ngayon, kumusta po? Kumusta kayo ngayon, Kuya Marj? Kumusta ang ilod? First and foremost, may courtesy and respect sa ating mahal na minister, si Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, sa ating Deputy Minister si Aldin Asiri, sa aming Director General Ismail Ibrahim, at sa aming Director 2 ng Technical and Regulatory Services, Sir Suharto Iswahab, and also to our glorious and beautiful attorney chief ng aming division, si Attorney Janisa M. Makapantar. Shoutout kay Ate Vic. Yes. Alhamdulillah, Ma'am Riri, no? Kumusta na ba kami ngayon sa Ilod? So, kami ngayon sa Ilod, lalo na bagong pasok ngayon ng 2025. Akala namin medyo makakaraos kami sa pagkagising. Pero instead, mas busy pa ako. Dahil pagpasok pa lang ng pagpasok pa lang ng bagong taon, which is January, may mga LGU na tayo na nag-imbita sa atin para mag-conduct ng public hearing. Isa dyan ang Dato Hofer at itong darating din na week is ang LGU Mama Sapano. Darating na week, ang target date ay? Actually, ang target date is supposedly dapat ngayon. So, dahil sa unforeseen circumstances, nag-inform sa atin ng LGU ng mga Sapano, din i-postpone nila ang kanilang public hearing. Pero eventually, i-pupursue din nila yun. Target na February? Yes. Alright. Then, I guess, konting background lang din para sa mga kabalay natin na hindi pa, kumbaga, expert sa aking CLUP. Sa dami ng volumes niya, medyo mahirap din siya i-track sa, kumbaga, pang-hobby lang na namin. Pero, sa pagkakalam natin, assume natin na alam na natin ang comprehensive land use plan, ano nga bang mga hakbang nito sa pangkalangkas at pang-ilan doon ang public hearing? Yes, ma'am, no? Since ang pag-usapan natin is about sa public hearing, ang public hearing ay papasok sa step 9. Pero before muna tayo pumunta sa public hearing, pag-usapan muna natin ano ba ang 12 process and formulation of comprehensive land use plan and zoning ordinance. Mayroon po tayong 12 process. So, ang unang process is, ang step 1 is organize. So, ang LGU po natin is magagather sila ng team of planners, ang local government officials, at gagawa sila ng technical working group kung saan sila ang magbabalangkas ng ating comprehensive land use plan. So yun yung sa step 1. Then sa step 2, i-identify natin yung stakeholders.
So, we're going to find out who will be affected by this plan. Nandyan ang ating mga residents, businesses, government agencies, and other groups. So, pangatlo ay isiset na natin ang ating vision. So, sa pag-set ng vision, i-define natin kung ano ba ang kailangan ng city or municipality, kung ano ba ang kailangan nila sa future in this 10-year plan. Right. So sa pagkatapos ng step 3, papasok na naman dyan yung step 4, i-analyze the situation. So, i-identify natin yung mga issues and potential future development needs and special requirements ng ating city or municipality. So, kapag ma-analyze na natin ang situation, which is step 4, doon na papasok na naman ang step 5. So, isisit natin yung goals and objective natin. So, base sa ating vision and analysis, magsisit tayo ng goals and objective natin. So, doon na naman, after naman ng set of goals and objective, nandun na naman tayo sa step 6. Ang step 6 is establish, development, trust, and spatial strategies. So, ang means nito is turning the city municipality's vision into practical and achievable plan. Yeah, so this step ensures na ang vision natin ay hindi lang idea, but kumbaga ito ang magiging clear roadmap ng ating future progress sa ating LGU. Yes. So, ang sunod na naman sa step 6 ay ang step 7. Ipiprepare na natin ang ating land use plan. Gagawa tayo ng detail na plano na nagpapakita kung ano ba ang development na maganda sa ating LGU. Yes, so kapag nakagawa na tayo, na-prepare na natin ang ating land use plan, diyan na naman papasok yung step 8, which is draft the zoning ordinance. So itong zoning ordinance, ito yung magiging implementing tool or ngipin ng pagbalangkas ng ating CEUP. Ito yung mga laws and regulation na mag-guide sa atin. Kung mag-dictate sa atin kung ano ba ang mga nararapat na ilagay sa isang area, kung ano ba ang mga building or ano ba ang mga struktura ang dapat patatayo, kung saan ba ang mga allowed area na pwedeng patayuan ng struktura. So, step 8 yun na. So, ang papasok na naman doon is ang public hearing. Since kasi nakagawa na tayo ng kumuha na tayo ng land use at saka zoning ordinance, papasok na yung public hearing. So, before natin itakal mamaya-maya ang public hearing, doon muna tayo sa step 10. After ng public hearing, i-review and i-adapt and approve the CLUP. Ngayon, pag ma-review na adapt na, i-implement na ang CLUP. So, after sa pag-implement ng CLUP, i-monitor na natin at evaluate natin yung CLUP and zoning ordinance. So, yun po ang 12 steps process in formulation of comprehensive land use plan and zoning ordinance. Medyo pahapyaw lang to kasi Yes, kung tignan natin, very technical talaga. Kailangan natin ng ilang trainings para talagang mag-gets natin ang bawat step na ito. Sa 10-year plan siya, yung 12 steps pa lang ng paggawa ng 10-year plan na yun, it takes, I believe, 18 months na lang na 18 months, natin? yes. So, yung process pa lang, more than 1 year na ang need. Yes, tama. Kailangan i-invest. But, yes, ang topic natin ngayon ay para sa public hearing. Yes. At nagamitin nyo, may target na tayong public hearing na magaganap for February. So, kilalanin natin ang nga ba itong public hearing na ito. Bakit natin siya ginagawa para sa CLUP, para saan siya, at bakit siya importante malaman ng ating mga kabalay? Ang essence kasi ng ating public hearing, no, kung bakit siya importante. So, of course, public hearing ensures that everyone has the chance to understand and agree on the final version of the land use plan and zoning ordinance before they are approved. And so, ipapakita muna natin sa publiko so they can review and propose changes. Magkakaroon tayo ng public consultation kung saan ang ating mga community members at stakeholder can share their ideas, ask question, and provide feedback. Bali, magkakaroon ng mga adjustment base sa input ng ating publiko para ma-improve ang ating plano bago ito i-submit for approval.
na witness niyo ba yun na nangyari? Like, merong nag-object sa isang CLUP sa public hearing at nabago siya? Oh. Yes, usually na nangyari, isa talaga yan, kaya tayo magkakandang ng public hearing para ma-address those mga issues. Kasi itong paggawa ng CLUP, hindi lang ito ginagawa para sa tao, kundi para sa buong mamamayanan, para makuha natin yung simpati, para makuha natin yung mga kinakailangan ng ating mga constituent. So, itong pagbalangkas actually, paggawa ng pagkandak ng public hearing is may 4 stages tayo. Alright. So, ang first stage is pre-public hearing. Then, ang susunod doon is yung actual na public hearing. Then, committee hearing. Then, yung post-public hearing. So, medyo marami na, 4 actually. So, dito So, muna tayo. before, during, after, and then may committee public hearing. So, dito muna tayo sa pre-public hearing. Of course, sa pre-public hearing, ang isa sa mga ginagawa natin dyan is mag-prepare tayo ng required documents. So, ang LGU, mag-prepare siya ng required documents. Isa doon na documents is ang executive summary ng ating comprehensive land use plan. Pangalawa, yung mga feedback form where stakeholder can write their opinions, comments, and reaction kung ano ba ng feedback nila. Isa rin sa kailangan is yung information flyer and mga poster para sa ating mga proposed na public hearings. So, isa rin sa kailangan, yung isa rin sa kailangan i-prepare natin is kailan ba yung schedule ng public hearing, kailan ba yung deadline ng submission ng mga position papers. Position papers is yung stand nila sa plano. So, saan yung venue, yung purpose na consultation, at saka sino-sino mga stakeholder ang iimbitahan, at saka ang mga committee na in charge sa mangyayaring activity. Sino usually yung mga stakeholders? Mga community leaders? Yes, mamaya darating tayo dyan. Okay. Kasi nandito pa tayo sa pre-public hearing. So, ang isa pa sa gagawin sa pre-public hearing, magkakandak tayo ng internal briefing prior to the public hearing. So, i-orient natin si Mayor, ang mga local departments, ang Sangguniang Panlalawigan, ang mga local development council, kasi usually na nangyari during sa public hearing, iniwasan natin na during public hearing, baka may mas marami pang tanong si Mayor o ng mga local departments, di ba? So, isa yun sa mga iniwasan natin, kaya tayo nagkakaroon ng pre-public hearing para ma-orient sila sa gagawin. So, isa rin yung na kailangan, mag-prepare tayo, of course, ng information dissemination plan para mag-strategize tayo paano natin mai-disseminate yung darating na public hearing natin. Pwede natin siyang i-publish sa mga local newspaper, i-broadcast natin sa radio station, mag-distribute ng mga flyers or iba pa dyan. So kapag na-disseminate na natin yung mga information sa darating na public hearing, ma-aware na ang ating public sa darating na public hearing. Then, isa pa sa kailangan ng Riri, during sa pagkadang ng public hearing, dapat mayroon ng public hearing consultation board ang ating Committee siya. Yes. So, ang public hearing consultation board, they are the one who will evaluate or decide the comments and suggestion and position papers ng ating mga constituents para i-incorporate dun sa ating comprehensive land use plan. So, ito yung natanong kanina, sino-sino ba sila? So, mga darating sa mga kasama dyan is ang suggested na composition ng public hearing consultation board is siyempre isa dyan is ang municipal mayor who will act as the chairman of this committee. So, pangalawa, siyempre ang MPDC, ang Municipal Planning and Development Council. Of course, pangatlo is tayo sa ating ahensya, ang MHSD. Then, ang Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan, then ang SP Secretary, at saka yung local sectoral representative. So, isa rin sa mga darating is other technical agencies representative tulad ng MINRI, DOST, MGB, Pag-asa, at saka iba pa, marami pa actually. So, hindi mo iniimbita ng lahat ng residente sa isang munisipyo, kumbaga. Kasama rin po, kasi doon yun ang purpose nung kanina na-mention natin. Pero ng malaking venue para sa Yes, of kanya course, ma'am. Yes, Wow. yes. Yan. So, after nun,
magkakaroon tayo ng i-announce na natin yung public hearing. So, paano ba? Siyempre, mag-invite ka through letters, banner, flyers, at saka pwedeng verbal, mag-house to house ka. Yun ang mga Nagsasabi ba sila ng lunch? Of course, yes. Kaya mag-attend. Medyo matagal-tagal yung Yeah. medyo stressful din. Baka Pero mag-attend na kayo ng public hearing ninyo. Yeah, so yun po yung sa stage 1 ng ating pagkanda ng public Stage hearing, one pa yun. which is yung pre-public hearing. So, ang susunod na gagawin natin dyan is yung Actual na ating public actual na talaga na public hearing. So, dito sa actual na public hearing, for component cities and highly urbanized component cities, magkaiba. Ang sa independent component cities, at least one public hearing is recommended. Independent component Yes. cities. Ano mga yun? Yes. Parang Cotabato. Yes, independent component cities, parang Cotabato, which is highly urbanized cities. Yes. Okay. So, sa independent and component cities, yung highly urbanized, at least 2 public hearings is recommended. Yes, tulad dito ngayon sa Cotabato, last na nakatin tayo ng public hearing na 2 beses sila nagkaroon ng public hearing. Dahil ba grabe na ka-urbanize? Isa rin yung sa mga tinita kasi may pagka-complexity ang kapag medyo malalaki ng tulad ito ng mga cities. Yeah, so ano ba yung mga ginagawa dyan during sa pagkandak ng public hearing? So usually na nangyayari pag nag-a-attend kami ng mga public hearing, makikita mo pagpasok mo pa lang malawak yung venue, makikita mo yung bawat lugar, bawat paligid, may nakapost sila ng mga maps, which is yung sa mga visual learners natin, doon na lang sila titingnan nila yung plano. Na naka-color coding yung zoning Yes. ordinances, naka-label kung saan yung mga barangay nila. Yun ang magiging basis na maaari nilang tignan saan yung mga location nila, saan ba yung may mga low-build zone, saan ba yung may mga flood prone. Right. Yes, yun. So, after na ng conduct ng, yun na yung conduct ng public hearing, yun na yung actual na pag-conduct ng public hearing. May tatayo sa harap, ipapresent niya yung CLUP. Ipresent nila, may tatayo sa front, ipapresent nila yung executive summary ng CLUP. At the same time, magkakaroon ng tawag dito, magkakaroon ng question and answer. Parang Open forum. open forum with the constituent at saka sa mga tao. Nakatira po ako sa barangay ganito, ganyan, Yes. na nilagyan rin yung commercial district, mawawalan ba ako isa ng rin bahay? yan. Yes, isa rin yan sa mga concern ng ating mga constituent during sa public hearing. Yeah, so, yun yung sa stage 2 na, which is yung actual na nakanag ng public hearing. So, ang susunod na naman dyan, after natin pagkanag ng public hearing is yung committee hearing. Pero ang nangyayari ngayon, yes, ang nangyayari ngayon, sumasabay na yung committee hearing during na dun sa pagkanag ng public hearing. Kasi pag-uusap sa yung mga committee na nag-participate, yung mga concerned stakeholders. So, ang nangyayari, while waiting sa mga feedback ng ating mga constituents at sa ang different stakeholder, magkakaroon din sila doon ng committee hearing. Pero sa ngayon, pinagsasabi-sabi na. So, ang susunod na doon, ang last stage is ang post-public hearing. So, ang post-public hearing ay nandyan ang Public Hearing Consultation Board. Sila yung mag-i-evaluate ng comments ng ating mga constituents. Mga taga doon din sa lugar yung Yes. mga tao. Ibigyan ng 15 days ang public para ma-submit nila yung mga position papers nila, which is yung standard, nandyan yung mga feedback nila, yung ano ba yung mga concern nila at saka comments nila. So, after na ma-consolidate, makuha ng public hearing, Okay, bakit din? pag nakuha na nila, i-consolidate nila, titignan nila saan ba yung pwede nilang incorporate sa CLMP. Then after nila matingnan at ma-identify nila anong mga pwede nilang i-incorporate, i-refine na nila yung ating CLMP and zoning ordinance. Hindi ka magkaroon ng isa pang public hearing unless kung parang gagaya sila ng Cotabato. Yes, yun. Yan ba yung use ng pangalawang public hearing para makita kung na-incorporate yung Yes, last tama, one? yes. Yan yung purpose ng ating public hearing. So, after na doon ma-incorporate, pwede nang mag-submit ng final draft ng CLUP and zoning ordinance. Okay. So, yun yung 4 stages ng pagkandak ng public hearing. So,
tulad ng na-mention kanina sa akin na-mention ng ating director si Sir Swart, ang pagkuplano hindi lang for the people but with the people. With the people. Yes. Kaya natin kakailanganin talaga yung feedback ng ating constituent. Kailangan natin makuha yung feedback. Well, hindi basta-basta para desisyon yung mga magawa ng CLUP. Yun po yung sa pagkandak ng ating public hearing. So, laging tandaan, kaya importante ang ating public hearing kasi ang public hearing is not just a requirement. They are the heart of the inclusive and transparent and sustainable planning. Yes. Ano mga municipalities na natulungan natin makaabot ng public hearing kung lalo na ang kapag ilog mismo nagbigay ng technical assistance? Sa ngayon mang really, kung titingnan natin yung datos natin last year sa 2024, may 12 LGUs na tayo na nagkandak na ng public hearing. Since binigyan natin sila ng technical assistance. Yes, na tayo doon nakarender ng technical assistance. Karamihan doon sa Maguindanao. Okay, congrats Maguindanao. Isa sa Lanao. Ano lang sa Lanao actually. Ang Wawa at saka ang Wato. For reference, ang Basuta areas ay parang from scratch sila nag-start Yes. ng CLUP. So wala pa silang... Ang Basuta, ang nakakandak na rin doon ng public hearing is ang LGU Pulo. Oh, Sulu! Yes. Congrats! Sulu. Yan, Sulu. Ayaw na ni Naj. Yes. So with that, alhamdulillah. Ulit, hindi biro magawa ng CLUP na is pagplano ng 10 taon, kailangan mo ng at least 2 para lang mabigyan sila ng pundasyon. Lalo na sa ating mga areas na hindi naabot, na ngayon pa lang naaabot ng gobyerno para matulungan sa paggawa ng kanilang CLUP. With that, narinig natin ang importansya ng boses ng ating mga kabalay, whether mga residente man sila ng mga pinakabaliit na barangay o pinakamalaking mga syudad. Hinihingi talaga ang opinion ng publiko bago ini-implement ang ating mga comprehensive land use plan. Kasi malaking pagbabago dinadala ng CLUP. Yes. Malaking pag-identify ng mga lokasyon ng CLUP. But with that, I believe nakuha na natin ang lahat na karamihan ng importansya. Or at least ang mga pinaka-importante yung mga detalye para sa ating topiko na essence of public hearing. Bago po tayo magtapos sa episode na ito, Kuya Mark, baka pwede po namin mahihain yung huling mensahe para sa episode na ito. Shout out nga pala sa mga kasama namin dyan sa Ilud, kung si Monlek, at saka si Sir Sultan Ali Makardaag, at saka si Hyra, si Bim. Surely, nag-comment kayo lahat. Surely, nagpakita kayo ng suporta kay Kuya Marjan. Si Sir Art. Pasensya na kasi nandito na naman tayo. Medyo ambush ko na interview actually. Kaya tinawag niyang ambush, oh. So, kinakaya naman, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, that, Tsukran Kuya Marjan sa inyong oras, sa inyong knowledge, sa inyong sharing, tsukran at pilit sa pagpangalan kay Kuya Marjan para sa ambush interview na ito. And tsukran sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joeria, Veteran Muhammad, at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At yun po ang ating segmentong MHS Discusses. Syukran sa ating guest na si Marjan P. Saminude ng Project Development Assistant at Geographic Information System Specialist ng Environment, Land Use and Urban Development Division. Syukran sa kanyang time at sa kanyang ibinahaging mga kaalaman. At syukran sa kay Ilud Chief Lick, Attorney Lick, sa pagtangalan sa kanya. Yun po ang ating topikong essence of public hearings for CLUP and ZO. At narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Pag-usapan natin ang ating segmentong KKK. Kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, numerong 0955-799-4778.
At ang ating unang tanong, ilang steps kabuuan ang pagbuo ng Comprehensive Land Use Plan? Ulit, ilang total steps meron sa pagbuo ng Comprehensive Land Use Plan? And second question, sa lahat ng steps na yun sa pagbuo ng Comprehensive Land Use Plan, pang-ilan ang public hearing? So, meron tayong total steps para sa pagbuo ng Comprehensive Land Use Plan. Pang-ilan doon ang pag-conduct ng public hearing? And ang ating huling katanungan, sa paggawa ng public hearing, ilang steps ang kinakailangang obserbahan? So, nabanggit ni Kuya Marge, sa pag-conduct ng public hearing, meron po tayong steps na inoobserba. Ilan lahat ang steps na iyon? So, ulit ang ating first question, ilan ang total steps sa pagbuo ng CLUP? Second question, pang-ilang step pang-ilang steps sa Comprehensive Land Use Plan ang paggawa ng public hearing? At ang ating huling tanong, ilang steps ang inoobserba ng public hearing? At dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nabubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Siri, Director General Esmael W. Ibrahim, at ang ating ICS Head, Salembay A. Abdullah. At sa ngalan nina, Ako po ang inyong lingkod na si Jasmine A. Langgi. At ako po ang nilingkod bang sa Moram Sari Palat sa ngalan nating mga kabalay sa ICS, Sir Ma'am Sally Salembay Abdullah, and dato sa itawad Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating intern na si Lai. Kami po ay nagpapaalam na, at also sa ating kasama sa mga technical side ng DXMS Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. si Kuya Mans. Yan ang sa mga nanonood ng live stream, tingnan nyo po, nakikita po natin ang behind the scenes ng ating technical needs. O talagang walang-wala ang programa na ito kung wala ang ating behind the curtain na mga technical staff. Pero kami po ang inyong lingkod, Bang Samoro, na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bang Samoro, Joy Ria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 207th episode at nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.